Para po sa devotion natin, patungkol po sa miracle, pinag-usapan po natin na yung miracle ng resurrection, yan po yung greatest miracle kasi yan po talaga yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kung hindi po nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, walang patunay ang ating mensahe. Sabi po doon sa verse natin sa Acts 17:30-31, habang si Apostol Pablo nangangaral doon sa Athens, sinasabi niya na kailangan nyo magsisi sa inyong mga kasalanan. At bilang patunay na totoo yung sinasabi ko, yung Diyos ay binuhay si Kristo. At lahat tayo haharap sa paghukom. Now, yung miracle po, sabi po rito sa concept natin, sa definition natin, no? Miracle are not just random displays of divine might. They are signs that point to who God is, confirming His message and His messengers. So sa Old Testament, yung mga mensahero, mga propeta ng Diyos, lagi silang nagpa-perform ng miracles to prove that their message is true and that they were the messengers of God. Halimbawa po nito si Prophet Elijah. Si Prophet Elijah, humarap siya sa bayan ng Israel. May mga propeta si Baal, tapos si Elijah, propeta ng Diyos. Paano malalaman ng mga tao kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo? Sino talaga yung propeta ng Diyos? So, hinamon ni Elijah yung mga propeta ni Baal. Sabi niya, basically, to make the long story short, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga propeta ni Baal, kahit anong tawag nila kay Baal, ay hindi kumilos doon sa mga alay nila. Samantalang kay Elijah, pinabuhusan niya pa ng tubig, galon-galon ng tubig yung ibinuhos doon sa kanyang altar. Tapos humingi si Elijah ng miracle. No, yung fire came down from heaven at kinonsume yung alay ni Elijah. So, that's a miracle, unnatural. Science cannot explain it. So, ang nangyari po doon, kinonfirm ng Diyos yung kanyang messenger at yung kanyang message. Ibig sabihin, si Elijah yung propeta ng Diyos at yung kanyang mensahe ay totoo. Ganon rin po sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the final prophet. Wala na pong mas final pa kay Jesus. Si Jesus na yung final prophet. Sabi sa Hebrews chapter 1:1-3, dati nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, si Jesus Christ na yung Word of God. He is the exact representation of the Father. Siya na yung final prophet. So, yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay na totoo sa ang Panginoong Jesucristo, hindi siya pekeng Kristo, hindi siya nagpapanggap na Kristo, kundi siya yung tunay na Kristo at ang kanyang mensahe ay totoo. At ako po, yun po ang binabalikan ko, no, na pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kahit nag-struggle ako sa pananampalataya, nung iniisip ko lang na, Lord, you resurrected from the dead, and that's a proof na totoo talaga yung ating Kristiyanong pananampalataya. Now, gusto ko pong i-emphasize yung Mark chapter 8 verse 11-13. Sabi po rito, the Pharisees came and began to question Jesus to test Him. They asked Him for a sign from heaven. So yung mga Pariseo, ang titiis ng ulo. Ang dami ng miracles na ginawa ng Panginoong Jesucristo during that time. And sa konteksto nito, nagpakain siya ng libo-libong mga tao, no? Sa pamamagitan lang ng karampot na tinapay, karampot na isda, pinakain niya yung libo-libong mga tao. Pero yung mga Pharisees, mga Sadducees, mga religious leaders of the time, hindi sila naniniwala kay Jesus. So, tinetest nila si Jesus. To test Him, they asked Him for a sign from heaven. Sa verse 12 sabi dito, He sighed deeply and said, why does this generation ask for a sign? Sa ibang translation po niyan, why this adulterous generation ask for a sign? Truly I tell you, no sign will be given to it. Walang miracle, walang sign na ipapakita sa inyo. Well, merong isa, yun po yung resurrection. Sa ibang mga talata po, sinasabi ron, except the sign of Jonah. Ibig sabihin, yung tatlong araw na nasa libingan and then muling binuhay. Pero dito po sinasabi rito, no sign will be given to it, to this generation. Pwede naman si Jesus Christ doon mag-miracle eh. Pwede siyang lumutang doon o yung bato gawin niyang tinapay
or right then and there, magpagaling si Jesus Christ ng may sakit, yung walang paa, magkaroon ng paa, pwede naman eh. Pero dito po makikita natin talaga na yung Diyos ayaw niyang tinetest siya. Ayaw ng Diyos na tinetest siya. At hindi natin pwede sabihin sa Diyos, Lord, kailangan mo maghimala. Pag hindi ka naghimala, hindi ako maniniwala sa iyo. We cannot test God that way. So sabi dito, nagbuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? You wicked adulterous generation. Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala. At sila'y iniwan niya, muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Iniwan sila ni Jesus Christ. Samantalang pwedeng mag-miracle si Jesus Christ. Si Jesus Christ po hindi nag-miracle, naghimala during this time kasi yung hardened heart, ang titigas ng puso ng mga taong ito at ayaw nila maniwala sa Panginoong Jesucristo. Tayo po, salamat sa Panginoon, hindi po tayo ng Santong Espiritu, naniniwala tayo kay Jesus Christ. Kahit na hindi natin nakita literal ng ating mga mata yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung gusto ng Diyos, yung nananampalataya sa Kanya. So mga kapatid, isang paalala lang po sa bawat isa, no? Hindi natin ginagawang parang hino-hostage natin si Lord or parang bina-blackmail na pag hindi ka naghimala, hindi ako maniniwala sa iyo. That's very immature. At pag nananalangin po tayo, hindi natin kailangan lagi ng himala. Kasi yung himala or hindi himala, pagkilos pareho ng Panginoon. Kung ikaw ay wala ng pangkain, pang-grocery para sa iyong pamilya this week, humihingi ka ng pagkilos ng Panginoon, hindi kailangan na yung grocery mo ay bumagsak mula sa mga ulap at sabihin mo, Lord, I need that miracle. Pwedeng yung pagkilos ng Panginoon ay i-bless ka sa pamamagitan ng ibang tao or i-bless yung business nyo para mapunan lahat ng inyong pangailangan ng buong pamilya. So, ang Diyos, hindi mo kailangang i-blackmail siya na, Lord, kailangan ng pagkilos mo sa amin, unnatural. Pwede namang natural, no? At pwede nating panampalatayan ang Diyos sa kung paano niya gusto o piliin kumilos sa ating mga buhay. Hindi natin pwedeng diktahan yung Diyos na, Lord, gusto ko ganito pagkilos mo, gusto ko unnatural, gusto ko miracle. No, bahala na si Lord sumagot sa ating mga panalangin. Natural or not, miracle or not. So, para po dito sa question natin, no, how can you become God's living miracle to someone today? Kung tayo ay binibless ng Lord, nagiging miracle yung ibang tao sa ating mga buhay, nararapat rin lang na tayo ay maging miracle sa ibang mga tao. Kasi po, maraming mga tao na nanalangin. Hindi mo alam, may pinagpe-pray yung tao na yun specifically na ang sagot ng Diyos para doon sa panalangin niya ay ikaw. Kaya pag hinipo ng Diyos ang iyong puso, talagang magpagamit ka na sa Panginoon. Kasi ikaw yung miracle ng Diyos para sa isang tao na nananalangin na yon. So, minsan hindi natin alam yung pagkilos ng Panginoon, pero minsan nagiging miracle ka na pala sa ibang tao pag sumusunod ka sa Diyos. So, pag merong inuutos sa iyo ang Diyos, may pagkilos ang Diyos sa iyong puso, sumunod ka lang. Kasi maybe you are God's miracle at that point in time. So, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.